Patay tayo dyan. Ito ang opinion headline ng Philippine Star ngayon sa kanilang editorial na may petsang February 18, 2025. Isinasaad pa sa artikulo na pinasisilip sa National Bureau of Investigation ang kill threat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 15 senador para makapwesto ang 9 na kandidatong senador ng PDP laban sa May 12, 2025 elections. Ang kill threat ay sinabi ng dating Pangulo sa proclamation rally ng PDP senatorial bet sa Club Filipino sa San Juan City noong February 13. Ayon kay Duterte, makapatay lamang sila ng 15 senador ay makakapasok na silang lahat. Yun, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Di, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Sinampahan ang kaso sa Department of Justice si Duterte dahil sa pagbabanta na papatayin ang 15 senador. Halos nagkakapareho ng kapalaran ng dating Pangulo at kanyang anak na si Vice President Sara Duterte nang sampahan ng kaso ng NBI noong nakaraang mga araw dahil naman sa pagbabantang ipapatay si President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong November 23. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Hindi na bago ang pagpatay na naging bukang bibig ng dating Pangulong Duterte mula nang maupo siya noong 2016 hanggang 2022. Pawang patay, patay ang naririnig sa kanya. Noong December 15, 2016, inamin mismo ni Duterte na 3 tao ang pinatay niya habang siya ay mayor ng Davao City. Binaril umano niya ang mga ito. Kapag daw nagmomotorsiklo raw siya sa Davao ay talagang naghanap siya ng gulo para siya makapatay. What's wrong in being, you are pictured to be a killer. So, at least I kill to protect people. I am not here a dictator killing my political opponents to stay in power. Noong February 2, 2017, sinabi ni Duterte na dadagdagan pa niya ang mga napatay sa isinasagawang drug campaign. 3,000 drug suspects na raw ang napapatay pero dadagdagan pa niya para maubos na ang mga nagtutulak ng droga. Noong September 27, 2018, inamin ni Duterte sa isang talumpati na siya ang may kargo sa extrajudicial killing sa bansa. Siya raw ang nag-utos. Ang tanong niya, Anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. pawang patay ang narinig sa dating Pangulo sa loob ng 6 na taong panunungkulan. Halos patay ang maririnig sa kanya. Mas nakalalabang ang patay. Hanggang ngayon, patay pa rin ang maririnig sa kanya at wala nang iba. Aba, patay tayo dyan.